Hi guys! Welcome back again sa aking channel. Narito muli si Neil para sa isa na namang work vlog. But before I start, ay nais ko lamang sabihin sa iyo na kung ikaw ay bago sa aking channel, ay huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para updated ka sa aking mga next uploads. So dahil ngayon ay patapos pa lang ako sa aking work and it's almost 7 PM dito, kaya naman naisipan kong mag-vlog tungkol sa aking previous position dito sa company as a housekeeping attendant at housekeeping desk coordinator. Kaya naman, ang magiging title ng ating vlog ngayon ay Housekeeping Work, a Look Back Experience. Pero bago tayo pumunta ng housekeeping department, ay aayusin ko muna ang aking mga files dito sa desk para naman malinis ang aking workplace bago ko pa to iwanan. So, let's go guys! A few moments later. So, tapos na nating maayos ang ating mga files dito sa desk. Tatawag lang ako saglit sa housekeeping. Magtatanong ako dun sa aking dating trainee kung meron siyang available na room na pwedeng ipahiram sa akin. So, diba? Sana all guys, pwede manghiram ng room. Nice. So, andito tayo ngayon sa isang vacant room na kung saan, siguro nag-check out ito after 5, kaya hindi na siya na-include sa housekeeping daily task. So, ngayon guys, ito yung itsura ng check-out room, makikita nyo dyan. At maswerte tayo na yung naka-duty ngayon na desk coordinator ay yung dati kong trainee na pumalit sa akin before ako umalis ng housekeeping. So kaya naman, nagbigay siya ng isang vacant room na hiningi ko dahil ang sabi ko sa kanya, ako nang gagawa ng bed. Pero magbablog actually tayo. Damn! So sana all guys, pinagbibigyan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito kung paano yung process ng pagbibed. Iyon kung alam ko pang gawin dahil yung last na nagbed ako was December 2021. Yun yung last na huling gawa ko na isang beddings. Kung naalala ko pa, sa same location din dito sa side na to. So same din yung binigay niya. And malalaman din natin guys kung talagang magaling pa si Neil magbed ngayon. So sana all alam ko pa yung work kasi ako mahal na mahal ko talaga yung housekeeping sa totoo lang. Kaya lang kailangan natin lumipat ng mas magandang job opportunity para mag-grow pa tayo sa ating career bilang isang professional sa hospitality industry. Kaya naman ngayon guys, magsisimula na tayo. Ang gagawin kong una ay tatanggalin yung mga soiled linen sa bed at kukuha tayo ng panibagong bedsheet. Then saka tayo gagawa ng process of making the bed in a 5-star luxury beach resort. So let's go! So ayan guys, ayan na yung itsura ng bed after matanggal yung mga ginamit na bedsheet ng guest. And kukuha muna tayo ng bedsheet sa pantry para naman masimulan na natin yung ating beddings process. 2,000 years later. So guys, nakakuha na tayo ng bedsheet at saka duvet cover. So gagawin na natin yung bed. So medyo nawiwirduhan sa akin yung mga tao guys. What? Kasi syempre, nasa ibang department tapos kumukuha ng bedsheet sa ibang area na hindi naman niya trabaho. So, gagawin natin to para maipakita kung gaano pa tayo kaayos maggawa ng beddings. So, ito na guys. So, una natin gagawin, ayusin ang protector. Kailangan nakasabit ng maayos
dito sa bed base. Ang wala akong gagawin ay ilagay ang bedsheet. So, tingnan natin guys kung kaya ko pang mag-spread ng bedsheet. Yes, so pwede pa. So, ayan na yung ginawa kong bed. Akala ko hindi ako marunong na. So, masasabi kong marunong pa rin talaga ako. So, kahit ilang taon ko na siyang hindi nagagawa, kung titignan naman sa standard, pasado pa rin naman yan kahit papano. Kahit papano. At yan yung itsura niya after matapos. So, night setup kasi itong ginawa ko. Pero ang day setup talaga is hindi siya ganito. Maglalagay nila ako ng picture dito sa video kung ang itsura ng room talaga pag daytime. Dahil nighttime ito guys. So, ayun, napagod ako. Nakakapagod pa rin kasi talaga yung ganitong work. Actually, nung nasa housekeeping ako ay medyo patpatin ako ng konti kasi nga gawa nitong ang housekeeping ay isang fast-paced environment. Hindi gaya dun sa amin sa engineering na marami kang ginagawa pero hindi naman siya habulan ng oras. Pwede ka mag-extend, matatapos mo yan or pwede mong iwanan at gawin mo na bukas. Yun ang pinagkaiba. So kaya naman medyo lumaki-laki tayo ng konti doon. So sorry naman sa ating katawan pero at least healthy naman tayo guys. So yun, babalik na ako ng housekeeping desk at magpapasalamat tayo dun sa ating housekeeping desk coordinator na matulungin sa akin. So let's go! So guys, andito na tayo sa engineering office. Nakabalik na tayo galing sa housekeeping. So nagpasalamat na rin tayo doon sa assistance na binigay sa atin ng ating desk coordinator. Kaya naman natapos natin ang ating bedding series sa gabing ito. So ang i-share ko lang sa inyo guys, always remember, lahat ng mga trabaho natin na dinaanan, lahat ng mga na-experience natin, wag sana nating kalimutan and sana yakapin natin kung ano yung mga napagdaanan natin sa buhay dahil kung ano tayo ngayon, yun ang nagmold sa atin para makarating sa ganitong posisyon sa buhay. So meron kasing mga tao na
dahil mahirap yung napagdaanan nila is kinalimutan na nila. So ako kasi, lagi ko yung binabalikan. Kaya sin naman, yun ang naging part. Or part yun ng pagiging ako ngayon. Yung kung paano ako naging ako kahapon. So, ngayon kasi is improvement part na siya. So, noon is part ng mga life experiences. Mahirap talaga yung ganong experience. So, marami akong kakilala na until now nasa housekeeping pa rin. So, hindi talaga ganong kadali yung ganong trabaho. So, saludo ako sa mga housekeeper, lalo na sa ating mga mga kasambahay. Dahil ang kasambahay din naman is housekeeper din. Kaya lang pinagkaiba nila, ang housekeeping sa 5-star, ang tawag sa kanila ay chambermaid or room attendant. Not like sa housekeeping na nasa bahay, it's either dito sa ibang bansa, tatawagin kang DH or a cleaner. So, yun yung pinagkaiba. But at the end of the day, yung mga trabaho na yun ay marangal. So, dapat maging proud pa rin sila. Kahit naman ako nung time ko sa housekeeping, proud ako kung ano yung nagawa ko. Pero mas proud ako ngayon dahil alam kong nagagawa ko pa rin yung trabaho na dati kong ginagawa ng matagal na. So, yun ang masaya sa gabi na ito, guys. So, please, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel para updated ka sa aking mga next vlogs. Bye and good night.